dito, ang key word dito is discernment. Yan, di po ba? Mm. Okay. Yung inyo Opo. pong sinasabi nga kaninyo, ang mga minor de edad, ito pong mga below 18, kumbaga, oo, hindi pa buo yung kanyang, ano man pong tawag nyo doon, yung kanyang brain function. Kakayahan. Yes, ma'am, kakayahan to discern, para isipin, mali ba ang pumatay ng tao o hindi? Ganun po yun, ma'am. Hindi, yung ano po, no? Ito Opo. lang po, no, para medyo ang ating diskusyon nga po ay doon lang po sa issue. Kasi ito po pinagtatalunan dito because if you recall, ma'am, dati-rati po, 12 years old dito yung age of discernment na sinasabi. Opo, yung age of discernment, dati po, bago itong bagong batas na ito na tumutugon nga sa makabagong panahon, mga bagong pag-aaral, dati-rati po yung sinasabing age of discernment, 12. Na at the age of 12, alam mo na ang tama at mali. Basic, no? Oo, ang pagpatay ng tao ay mali. Ang pagnanakaw ay mali. Alright? Yung pong pagsunog mo ng kung anumang bagay, ay mali, etc., etc. So ngayon, sinasabi po ninyo, may pag-aaral na ang mga minor de edad, 18 pababa, opo, sa mga panahong iyon, sa mga taon na iyon, hindi pa sila nakapagdedesisyon talaga, hindi pa sila kumbaga completely capable to discern na ang isang bagay ay tama o mali gaya ng pagpatay sa kapwa. Maaaring alam po nilang mali, no, yung pagpatay. Pero ang sinasabi po natin, yung implication, yung long-term implication ng such act, doon pa ho tayo na may katanungan. So hindi lang po noong 2006 po kasi napirmahan tong batas na ito, kahit hanggang ngayon po, ito pa rin yung pagtingin po, pagdating po sa kakayahan, pagdating sa discernment. Ganito pa rin po yung Okay. pagtingin na hindi pagganap yung kakayahan ng isang human being po na magtimbang-timbang ng mga implikasyon ng isang act.